Madali lamang po ang inyong gagawin. Kailangan niyong marating ang ilalim. Damuhay at malakas pa ang inyong katawan. Bibigyan namin kayo ng 72 oras. 3 araw? 3 araw? Masyado naman matagal yun. Gaano kaya kahirap bumaba dito? Sigurado akong mas mahirap ito sa pangalawang pagsusulit, kaya kailangan nating mag-ingat. Simulan na ang pagsusulit. Anong gagawin natin? Wala man lamang bintana. Oo, mukhang puro pader lang yan. Kapag dito ka bumaba, para ka na rin nagpakamatay. Kung hindi ka professional. Pero, kung ikaw ay tulad kong rock climber, kahit pa ang toring ito ay kaya mong babae nang walang kahirap-hirap. Wow, ang galing oh! Ang bilis naman niyang bumaba! Ibang klase siya. Hindi ko yata kayang gawin yan. Ha? Ha? Tingnan niyo oh! Sa palagay ko ako ang pinakauna makakatapos sa pangatlong pagsusulit nito. Hmm? Huh? Mas maganda siguro kung hindi natin gagayahin ng taong yun. Siguradong may ibang daan para makarating tayo dun sa ibaba. Palagay ko'y ganun din ang iniisip nilang lahat. Kailangan nating maghiwalay para maghanap. Sa gayon ay hindi tayo maiwanan. Tara! Parang kumunti ang tao. Ano? 5, 10, 15, 20. 23 tao? Paano nilang? Halos kalahati sa mga tao ay nakahanap na ng daan. Imposibleng isa lang ang dinaanan nilang lahat. Kaya sa palagay ko'y maraming sikretong madadaanan pababa sa toring ito. Kailangan mag-isip, talasan ng mga mata at huwag magpatulog-tulog para makababa sa tore. Yoyo! Kurati ka! Nakita mo ba? Ang galing mo talaga, Gon! Boss, may nakita akong 2 bata doon sa itaas. Nakita ko rin. Sumamba lang kaya? Hindi ganun kadali ang hunter exam para swertehin. Ayos! Bubuksan ko na! Naku po! Lagot! Automatic siyang sumasara. Kung ganun, ay hindi pwede ang pintong yan. Mas maganda kung humanap na lang ng iba. Pang isang tao lang pala yan. Hindi lang yon, hindi na pwedeng gamitin ng iba. Ipasok din natin sa ating isipan na ang bawat pintuang yan ay siguradong hindi pare-pareho ang labasan. Hindi natin pwedeng basta-basta na lang pag-iisipan to. Malay ba natin kung sapat ang mga daang yan para sa lahat ng mga aplikante? Marami! Ha? Anong marami? Ibig mong sabihin ng mga daan? Nakahanap na ako ng 6 na daan. Sobra yan para sa atin. Ayos ng lahat, mga bata. Pumunta ng lahat sa posisyon. Bawat isang oras na masasayang sa mga aplikante ay katumbas ang 1 taong bawas sa bilang ng kanilang sintensya sa kulungan. Isa itong magandang kondisyon na hindi nila malilimutan. Itong magkakatabing to, tsaka yung 3 doon. Ang mga itinuro mo ay 500 na magkakatabi. Ano kayang ibig sabihin nito para sa atin? Huwag kayong pakasisiguro dahil baka ang iba dyan ay patibong. Kasama pala sa abilidad mo ang swerte, no? Huwag mo isisisi sa iba kapag napahamak ka. Tama yun! Magdesisyon na tayo kung saan tayo papasok. Malis! Alis! Ngayon mga kaibigan, sabay-sabay tayo ha! Kung sakaling magkahiwalay-hiwalay tayo. Magkita na lang tayo sa ibaba. Oo. Ano? Tayo na! 1, 2, 3! Ang bilis naman ng paghiwalay natin. Namiss kita. Parang wala rin labasan sa kwartong to. Panibagong problema.
Merong bagay doon Daang napagkasunduan ng karamihan. Napagkasunduan ng lahat ng kinauukulan na kayong 5 ay dapat nang makalampas sa pagsubok na sadyang nilagay sa lugar na ito. Tayong 5? Ano yan? Yan ay timer. Meron niyang buton na pabilog at X. Kailangan ng isa pang tao. Ibig sabihin, dapat makumpleto muna tayo dito. Kung ganun, dapat pa tayo maghintay sa isa pang aplikante. Tama ba? Tama ka. Gusto kong malaman nyo na marami kayong pwedeng daanan pababa sa toreng ito. Ang bawat daan ay magkakaiba ang kondisyon. Napagkasunduan ng kinauukulan na pahihirapan ng konting pagsusulit. Isa itong matinding pagsubok na kailangan ng suporta ng bawat isa. Sa ngayon, ang masasabi ko lamang ay mag-iingat kayo. Ang nalalabing oras ay 71 at 18 segundo. Kailangan pa rin maghintay. Dalawang oras na nakalipas. Nasisiguro ko sa inyo na yung iba pang mga aplikante ay nakahanap ng sarili ng daan. At yung mga aplikanteng hinihintay natin na naiwan doon sa itaas ay sigurado yung mga bugok. Mukha yatang parating na isang bugok. Ha? Ikaw? Ginong Tomba! Nandito na pala kayo lahat? Ayoko makasamang isang yan kahit na pagkasunduan pa ng kinaukulan. Ayos, bagay na bagay. Paano? Lumakad na tayo. Sa dinami-dami ng mga kasama, ito pa. Kala mo kung sinong pinuno. Ha? Iyan ang una nyong napil. Pindutin ang bilog na buton kung gusto nyong buksan at X naman kung hindi. Ang lahat ng ito ay inyong desisyon. Pagkatapos sasabihin mo makakapili pa kami? Teka, sino ba sa inyo pumili na X? Pasensya na pare. Aksidente yata ang pagkakapindot ko eh. Ikaw! Huwag mo kami lokohin, ilong ka! Paano mo masasabi nagkamali ka sa pagpindot? Dalawa lang yan! Kaya nga humihingi ng tao eh. Ang gusto kong malaman ay kung paano ka nagkamali. Pabayaan mo na siya, umalis na tayo. Bukas na yung pinto eh. Hindi pwede yun. Dahil alam ko sinadya niyang pindutin ng X sa buton. 2 oras na ang nasayang natin. Ayoko nang mag-aksepa ng panahon dahil lang dyan. Tama yon. Kahit anong pang pagsalungat ang gawin na sa desisyon nating 4, hindi yun magiging problema basta't nagtutulungan tayo. Pero kung sakaling mangulit ang tabatsoy na yan, Sige, lakad na tayo. Kailangan magmadali. Kapag inulit mo pa ang kalokohan mo, sigurado makakatikim ka na sa akin. Eto na naman. Kung sa kanan bilog, kung sa kaliwa, X. Egis! Nye? Hindi ba't sa ganitong kaso ay laging kaliwang pinipili? Iba na talaga mga kabataan ngayon. Masyado matitigas ang ulo. Gusto nila sila na lang palagi nasusunod. Ayon sa mga nag-aral tungkol sa ugali ng tao, kapag nalilito ka at hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta, siguradong kaliwa ang landas na pipiliin mo nang hindi mo namamalayan. alam mo kung rapid ka, narinig ko na rin yan. Teka muna. Nalito yata ako doon sa numero lumabas doon Ano ba pinindot nyo? Kanan. Kanan. Teka muna. Karamihan sa mga tao ay pipili ng kaliwa, kaya pinili namin 3 yung kanan. Alam yan ang mga tagapagbigay ng pagsusulit, kaya sigurado mas marami patibong doon sa kaliwa. Tama ang sinabi niya. Kung sa bagay, simpleng tao lang kami. Tama ba ako, Gon? Huwag mo sabihin magkapantay lamang kami ni Leorio. Ako naman. Anong lugar to? Tignan niyo doon, oh. Nakarating na dito sa ibaba ang mga aplikante.
Ipinadala kami dito ng mga kinaukulan para masubukan kayo. Patunayan nyo kung kayo nararapat. Wala kayong ibang dapat gawin kung hindi makipaglaban sa aming 5. Nakakatakot ang taong yan ah. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Dapat sa kaliwa tayo. Kung sa kaliwa tayo dumaan, baka mas matindi pa dyan. Isa laban sa isang patakaran. Bawat pares ay isang laban lamang. Pumili kayo kung gusto nyong mauna. Paramihan ng panalo. Kung mananalo kayo 3 beses, maaari na kayong dumaan pababa. Lahat ay pwede nyong gawin sa labanang ito. Walang pantay na resulta. Kapag sumuko ang isang manlalaro, ay tsaka pa lamang masasabing nagwagi ang kanyang kalaban. Kailangan nyo magbotohan kung tatanggapin nyo ang larong ito. Kung oo, pindutin nyo na ang bilog. Kung hindi, yung X. Nandito na naman tayo sa botohan. Nagsasayang lamang tayo ng oras. Para makapasa sa pagsusulit, kailangan namin malampasan ito, hindi ba? Kaya siguradong lahat ay pipindutin ng bilog. Pero na lamang kung may isang baliw na manggugulo na naman. Oh, hindi naman. Naiintindihan ko naman. Paano ba yan? Lahat kami sumangayon. Magaling. Sa aming grupo, ako ang unang makikipaglaban. Pumili naman kayo kung sino sa inyo. Anong gagawin natin? Sino mauna? Maayos na po ang lahat, bossing! 69 na oras na lamang. 3 taon ang nabawas sa sentensya para sa mga bilanggo. Kung ganon, panoorin na lang natin sila. O paano? Ako na mauna! Hindi, mas maganda kung ako nalanggon. Ha? Sa tingin ko'y pisikal na lakas ang kanyang ginagamit sa pakikipaglaban. Kung lalabanan mo siya ng lakas sa lakas, mahihirapan ka. Teka, sandali. Kung imposible para kay Gon, siguradong mahirapan ka rin. Pero kung gamit ko ang aking armas... Ang armas mo? Pag nabita mo yan, paano na? Sige, Leorio, ikaw na lang. Mukhang matigas yata muscle niya. Kung natatakot kayo, ako na lang. Kiluwa! Tapos na usapan. Oh, sandali. Ako na lang. Nagbibiro ka ba? Ang mga tabatsoy na katulad mo ay sigurado walang ibubuga laban sa kanya. Sa palagay ko, hindi ah. Walang bawal sa labanang ito. Ibig sabihin, kahit ano ay pwede mong gawin. Hindi rin naman natin alam kung anong paraan ang gagamitin niya. Hindi mo masisiguro kung gagamitin nga niya ang pisikal na lakas dahil sa kanyang laki. Kung kaya, hindi lakas ang pinaka-importanting elemento sa laban, kundi ang karanasan at katinuan ng pag-iisip ng isang manlalaro. Ako na lang ang mauna para makita niyo kung paano sila makikipaglaban. Patawarin niyo sana ako sa lahat ng aking kasalanan. Maraming salamat. Sabihin mo, paano kami magtitiwala sa'yo? Kaya nga, nagboboluntaryo na ako ngayon na mauna sa labanang ito. Alam ko namang hindi na may babalik ang tiwala niyo sa akin, di ba? Mabuti naman at nalaman mo yan. Makinig kayo. Sa hinaharap, maaaring dumating ang pagkakataon na magkapareho makakamit natin puntos. Ano sa palagay mo? Bibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon para makalaban sa pinakamahalagang laro? Pagbigyan na natin siya. May mga punto yung mga salitang binitiwan niya eh. O ano ba? Dahil nagboluntaryo ka mauna sa larong ito, huwag ka magpapatalo ah. Oo, makikita nyo. Ako ang unang lalaban. Sige. Ngayon, sasabihin ko kung paano laro. Ang gusto ko ay ang tinatawag na deathmatch. Grabe naman ang mga tanto. Anong gagawin natin ngayon, Kurapika? Hindi ito maganda. Hindi ko naisip ito. Ha? Si Ganong Tomba! Mukha namang ayos lamang siya. Sa palagay kayo may naisip siya magandang plano. Manood ka na lang. Hindi tayo titigil sa paglalaban hanggat hindi sumusuko ang isa o hanggang kamatayan. Naiintindihan mo? Tingnan niyo, boss. Hindi makapagsalita yung isa, oh. Matutuwa yung kalaban niyang kriminal, hindi ba? Sigurado yun, boss. Sabik na ang mga yan dahil mahigit na sa 100 taon na sila nakakulong. Tama. Silang mga walang pusong kriminal. Hindi mababawasan ng kanilang sintensya kung hindi nila gagawin niya. Si Bendot ay nakulong sa salang pagpatay at nasintensya na 199 na taon. Siguradong init na siya. Kahit ano ay gagawin niya para lamang mabawasan ang kanyang sintensya. Anong problema? Tinatanggap mo ba ang hamon ko o susuko ka na?
Kung tatayo ka lamang dyan ay masasayang lamang ang oras mo. Pati yung mga kasama mo masasayang din ang oras. Pero mas maganda yan dahil mababawasan ang aking sentensya. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Tomba. Ginoong Tomba. Tinahanga mo ako. Tinanggap mo ang hamon. Ngayon, simulan na! Takbo na, Ginoong Tomba! Suko na ako! Ano? Sumusuko na daw siya? Totoo ba yun? Pare-pareho lang tayo na narinig. Ha? Anong sinabi mo? Suko na ako. Hindi ako lalaban. Matatalo lang ako eh. Hello, nakita na atake ka nun. Nakakatawa talaga. Ano pang asahan mo? Ang pinakamagaling na manlalaro ay sumuko na. Pasensya na ah. Ano ka ba? Nakakaya ka? Pinatunayan mo na kung ano ka talaga. Isa kang walang silbing tao na alam lang gawin ay mamerwisyo ng kanyang kapwa. 2 panalo na lang para sa amin. Talo ng inyong grupo. Hindi kayo makakaalis sa lugar na to. Magtatagal kayo dito hanggang sa maubos ang inyong oras. Sa 4 na natitirang laban ay kailangan nating may panalo ang 3. Ang laki ng tinulong mo, Tabachoy. Inaamin ko, isa akong duwag. Ano magagawa ko? Ganito na talaga ako eh. Hanggang sa matapos ang buhay ko. Anong sabi mo? Yun ang naisip kong pinakamagandang paraan para manatiling buhay. Makinig kayo mabuti sa sasabihin ko ha. Ako si Tomba. Hindi ako katulad ninyong 4 na nangangarap maging hunter. Kaya wala akong pakialam kahit bumagsak tayo. Kung gusto kong matig sa hunter exam na ito ay hindi yung makapasa sa mga pagsusulit. Kung hindi maglibang lamang. At sigurado malalayo ako sa lahat ng disgrasya kung didikit ako sa mga taong may kakaibang kakayahan at malakas na pakiramdam sa mga lumalapit na panganib. Kapag naging maingat ka sa iyong buhay, masasaksihan mo lahat ng mangyayari sa paligid mo. Tulad ng pagkasawi ng mga taong walang karapatang mabuhay. Ang madugong katapusan ng mga taong may mataas na pangarap at kanilang kabiguan. Ibang klase kaligayahan na nararamdaman kapag may nakikita ko ibang taong nasasawi. Kaya gumagawa ako ng paraan para makaprood ng mga bagoong nahihirapan. Mas masaya ako sa aking ginagawa kaysa maging isang hunter na inyong pinapangarap. Subukan niyo lahat ng ginagawa ko at sigurado kalilimutan niyo maging isang hunter. Masaya ang hunter exam na naganap ngayong taon. Ito na siguro ang tamang oras para umayaw ako. Sa mga 3 bahagi ng huling pagsusulit ay lalong mababawasan ang bilang ng mga aplikante. Pero sumasaya, hindi ba? Sa kabilang dako, pahirap ng pahirap ang mga pagsubok na haharapin nyo. Ako, wala akong pakialam kung pumasa ako o hindi. Kung lahat ng problema nga harapin nyo ang 4 ay pagtutulungan nyo, baka magtagumpay pa kayo. Hindi naman masyadong mahirap, hindi ba? Naiinis na ako. Ikaw talaga. Huwag mong kalilimutan to. Kakalad ka rin kita hanggang doon sa ibaba. At doon kayo papakita sa'yo kung gaano ka kasama. Alam mo, ang tingin ko sa'yo parang ipis. Paborito ko palang paglaro ng mga ipis. Teka! Kapag ginawa mo yan, hindi ka rin makakapasa. Wala akong pakialam. Tama yun! Alam ko na! Yung sinabi ni Ginoong Tomba. Kailangan natin magtulungan para manalo tayo. Kaya hindi na natin kailangan magtalo pa. Hindi ba, Kurapika? Tama ba ako? Oo, tama ka. Kaya lang. Ayos ah. Pareho pala tayong iniisip. Magpasalamat ka kay Gon, Tabachoy. Oras na para sa pangalawang laban. Sedokan, ikaw naman. Hepe, ang lock. Lumalakad ng pangalawa nila manlalaro. Anong gagawin natin? Kumusta? Ako naman ngayon! Sigurado ka ba dyan, Gon? Siyempre, ako bahala sa kanya. Sigurado ako mananalo sa laban
Kaya huwag kayo mag-alala! Ang pangalawang laban. Simulan na natin.